Dahil konti lang nga nakakakuha sa mga tanong na ito, kailangan nating balikan ang theory ni Albert Bandura. Kailangan nating balikan ang social learning theory ni Albert Bandura. Okay? Si Albert Bandura ay isang Canadian-American psychologist na naniniwala na ang tao daw ay natututo through observation or pagmamasid natin sa ibang tao, hindi lang direct experience. Okay? Social learning theory, natututo sa iba through observation. Kaya nga social learning, social sa iba, learning natututo, pagkatuto sa iba tayo natututo through observation. Okay? Yan po yung tatandaan sa SLT or Social Learning Theory ni Albert Bandura. Ano nga ba yung mga core concepts na kailangan nyo tandaan? Kasi hindi naman lahat kailangan tandaan. Unang-una ay ang observational learning. Ano nga ba ang observational learning? Sinabi ko kanina na natututo tayo through observation. So basically, ito yung learning by watching other people or learning by observing, yung natututo tayo sa iba. Naniniwala din si Albert Bandura sa apat na process or ang mnemonics natin na ARRM or attention, retention, reproduction, and motivation. Ano-ano mga ito? Isa-isahin natin. Una sa attention. Bago daw matuto yung bata, kailangan muna mapansin niya or interesado dapat yung learner mismo doon sa model. Ano ang model? Ang model ay ito yung ibang tao. Okay? Ito yung mismong ibang tao. Okay? Sa ibang concept, ito yung more knowledgeable other. Pero dito, hindi naman necessarily na more knowledgeable or mas alam. Kasi natututo lang tayo sa iba. Okay? Ang model is yung ibang tao or possible din na nasa media. So, iba din. Okay? At sa attention, kailangang interesado ang learner. Okay? Sa mismong model. Dapat mapansin niya yung mismong model. Attention. Okay? Kapag may crush ka, okay? Nakukuha yung attention mo. Okay? Ganun lang yung concept ng attention. Okay, pagkatapos na interesado ka doon, dapat din may retention. Okay? Dapat may retention. Anong ibig sabihin ng retention? Dapat matandaan mo yung mismong nakita mo doon sa model. Dapat mag-retain sa'yo or ma-remind ka ng mismong nakita mo doon sa model. Pagkatapos ng attention, dapat may retention. After that din, may reproduction. Okay? Ano yung reproduction? Kay ability mo ito or kakayahan mo na magaya yung mismong behavior. May kakayahan ka na nagayahin yung mismong behavior doon sa nakita mo, doon sa nag-retain sa'yo. Okay? Yun po yung reproduction. Kaya may kakayahan ka na mag-reproduce ng action. Okay? That's a reproduction. Ano naman yung motivation? Hindi kasi sapat na nakita mo, interesado ka, nag-retain sa'yo, o may kakayahan ka na mag-reproduce. Dapat may sapat kang dahilan para gayahin mo yung mismong behavior. It's either extrinsic, kasi may reward, or pwede kang purihin ng teacher, okay? Or pwede din na intrinsic na motivation dahil masaya ka. Or pwedeng ina-admire mo yung mismong model. Okay? So, dapat may sapat kang motivation para gayahin yung mismong behavior. Okay? Ang mnemonics natin, ARRM. Attention, Retention, Reproduction, and Motivation. Ano nga bang example nito para mas alam nyo? Okay? So, kunyari, sabihin natin na nanonood kayo ng YouTube. How to, sabihin natin. How to do something. Okay? How to do something. Una, sa attention, dapat interesado ka muna dun sa video. Okay? Interesado ka dahil ano? Dahil malinaw yung pagkakapaliwanag. Okay? O kaya colorful yung presentation. Or interactive. Sabihin natin, hindi lang dull or static yung pagkaka-describe ng topic. So, pwedeng magkaroon ka or interesado ka dun sa mismong topic. Pangalawa doon, retention. Kasi matatandaan mo yung mismong presentation, okay? Nung topic kasi possible na may visual na may mga visual na nakalagay sa screen, okay, sa YouTube, okay? Masyado siyang maraming animations. So, nare-retain sa'yo. Kaya matatandaan mo dahil doon. So, nag-retain sa'yo yon. May interesado ka na, tapos nag-retain sa'yo. Okay, sa reproduction na part, sinubukan mo na. Okay, sabihin how to do this. Tapos sinusubukan mo na. Okay, that's the reproduction.
Okay? Sa motivation na part naman, nakuha mo yung mismong behavior dahil possible na yun yung assignment mo tapos gusto mo na makuha yung positive na feedback ng teacher mo. So, yun yung motivation. Okay? Yun yung application ng ARRM or Attention, Retention, Reproduction, at Motivation. Yun po yung mga concepts na naniniwala na mahalaga mahalaga sa observational learning according kay Albert Bandura. Okay? Tatandaan po yan ha. Okay. Next naman na concept ay ang modeling. Dahil nga si Bandura naniniwala na mahalaga ang observation sa iba sa pagkatuto, yung modeling naman, yung mismong model, sinabi ko kanina, na siya yung mismong ginagaya ng learner. Okay? Ano yung mga iba't ibang uri ng models? May 3 pong uri po. Ang live, verbal instructional, at symbolic. Okay? Isa-isahin natin. Ang live, tatandaan nyo kasi pag live, nakikita mo live. So, nakikita mismo ng mata mo live. Okay? So, totoong tao ang nakikita mo na gumagawa ng behavior. Ganun lang kasimple. Live, nakikita mo mismo yung tao. Okay? That's live. Nakikita mo mismo. Ano naman yung verbal instructional? Ang verbal instructional ay may nag-e-explain lang. Okay? May nag-e-explain lang, kaya verbal nga. May nag-e-explain nung mismong behavior na hindi mo nakikita live kung paano gawin yon. Okay? So, live, mas holistic. Yung verbal instructional, sinasabi lang sa'yo, pero hindi mo nakikita. Okay? Hindi mo nakikita kung paano gawin yung isang bagay. Nag-instruct lang. Okay? Verbally. So, for example, okay, step 1, ganito yung gagawin, pero hindi naman pinapakita. That's verbal instructional. Okay? Ano naman yung symbolic model? Ang symbolic model ay may other media na kasama. Anong example nito? Ginagamit yung TV, okay? Ginagamit yung YouTube, or yung TikTok, or movies, or possible na animations. May ganun. May media kasama. Bakit? Nakikita mo lang, these are symbols. Kaya nga symbolic. Okay? Hindi mo naman siya nakikita live. Hindi mo naman, kahit na napapakinggan mo yung verbally, pero hindi mo siya nakikita live. Tapos may other medium, okay, na ginagamit. Kaya, symbolic yon. Okay? Tatandaan, live, verbal, instructional, at symbolic. Yun yung mga types ng models according kay Bandura. Ano naman ang concept ng imitation at identification? Ito ay simple lang. Imitation, ginagaya exactly yung behavior. Kaya, ini-imitate lang. Ang identification naman ay ginagaya hindi lang mismo yung behavior gaya ng imitation, kundi pati yung values, attitude ng personality ng mismong model. Possible kasi possible na ina-admire ng bata yung mismong model, or powerful yung mismong model, or successful yung model, or kaparehas ng gender or possible na age. Pwede din. Okay? Yun yung identification. Imitation, ginagaya lang exactly yung behavior. Yung identification, mas malalim. Okay? Ganun lang po. Ano naman ang concept ng vicarious reinforcement? Ang vicarious reinforcement, naniniwala si Bandura na hindi kailangan mismo ng bata na siya yung ma-awardan. Okay? Na ma-rewardan para matuto. Since natututo tayo sa iba, vicariously or through observation, kapag nakita na natin yung ibang tao na ma-rewardan dahil sa isang behavior, for example, nakita mo yung kasama mo, yung classmate mo na nagre-recite, okay, tapos, okay, sinabihan ng teacher mo, okay, very good, Justin. Okay? Dahil sa nakita mo na pinupuri siya through that, na-rewardan yung kaklase mo because of that, mas may inspire ka na. Okay? So, doon, mas matututo ka na rin na gawin yung isang bagay. That's vicarious reinforcement. Vicarious meaning sa iba. Okay? Sa iba. Hindi lang, kumbaga, pinupot mo yung sarili mo sa iba. Okay? Na-experience mo yung experience ng iba.
Okay? Vicarious. Okay? Vicarious reinforcement. That's the reward na indirectly na nakikita natin sa ibang tao na nagiging masaya na din tayo. Okay? Okay po? Naintindihan? Okay. Next po tayo. Ang huling concept na possible din na lumabas ay ang Bobo-Doll experiment. Ano yung, ito kasi yung pinaka sikat na experiment ni Bandura. Okay? Ito yung Bobo-Doll experiment. Ano nga ba yung Bobo-Doll experiment? Yung Bobo-Doll experiment is experiment na kinonduct ni Bandura gamit yung mga Bobo Dolls, kaya nga Bobo Dolls. Bobo-Doll experiment. Pinaghiwalay-hiwalay niya yung mga bata. Okay? May control group na walang ginawa din sa mga bata. Tapos merong group na may Bobo Dolls. Tapos may mga models doon or may mga adults na naging aggressive. Okay? Kasi dito, tinitingnan kung ma-acquire ba ng bata or matututuhan ba ng bata yung mga aggressive behaviors ng mga adults kung nakikita lang nila. Okay? So, yon, may control groups, tapos meron ding group na mga walang ginawa dun sa Bobo Dolls, pero may Bobo Dolls. Okay? Nakita, base kay Bandura, sa findings ni Bandura sa experiment na to, na doon sa mga adults na merong Bobo Dolls tapos na gumawa ng aggressive behaviors, mas natutuhan yon. More likely na gumawa ng mga aggressive behaviors yung mga bata na nakita doon sa mismong mga adults na nagkaroon ng aggressive behavior or nakapanood, nakapag-observe ng mismong aggressive behaviors. So dito nakita ni Bandura na tama yun yung theory niya regarding social learning theory, na natututo ang mga tao or bata yung napanonood sa iba. Ano nga ba yung mga implication nito? Kasi importante, bakit natin ito pinag-aaralan? Kaya yung mga implications. Unang-una kasi dapat importante na maging mabuting models tayo ng behavior sa mga bata. So dahil natututo ang mga bata through observation, according sa theory nito, importante na maging mabuting models tayo sa mga bata. So yun yung pinaka core tenet ng theory na to. Okay? I hope that's clear. Okay, balikan natin ang lahat ng questions. Okay. Unang-una, a student learns how to perform a science experiment by watching her teacher demonstrate it in front of the class. Which type of model is being used? Verbal, symbolic, model, live model, or virtual model? Okay? Unang-una, may sinabi ba ako na virtual model? Okay? May sinabi bang virtual model? Walang virtual model, kaya tatanggalin na natin. Okay? Ano daw yung keywords? Keywords, natututo daw ang bata, experiment by watching her teacher demonstrate it in front of the class. So, nagde-demonstrate daw in front of the class. So, nakikita ng mga bata yung mismong teacher kasi in front of the class. Okay? May verbal model ba akong sinabi? Verbal instructional model, pwede. Nakikita ng bata? Yes, nakikita. Ang verbal is, may nag-explain pero hindi nakikita na yung mismong ginagawa yung mismong yung behavior. Okay? Verbal. So, hindi sapat ang verbal ang instructional kasi nagmo-model pa rin naman si ma'am. Okay? Kasi nagde-demonstrate daw. Demonstrate, ginagawa. Okay? So, hindi verbal. May symbolic ba? Wala namang media. Okay? Wala namang YouTube, TikTok, or other media na minention. So, hindi rin symbolic. Since na-demonstrate in front of the class, that's live model. Live model. Kaya ang tamang sagot ay live model. Okay, next. During class, teacher Lisa consistently shows honesty by returning lost items to students. After several weeks, many learners begin returning objects they find in the classroom too. According to Bandura, what explains the students' behavior? A. Trial and error learning, classical conditioning, modeling, negative reinforcement. Okay, yung iba dyan ay mga behaviorism concepts, mga panggulo lang. Kakadiscuss na lang natin observational learning. Okay, dahil daw sa
Modeling. Modeling. Mga panggulo lang po yan. Okay, modeling. Kasi si Teacher Lisa daw, nagmo-model siya, natututo yung mga bata base sa pagiging role model niya, pagiging model niya sa mga bata. So, that's a concept ni Albert Bandura na modeling. Okay? Next question. After repeatedly watching a violent cartoon, a preschooler starts hitting his classmates during playtime. This behavior is best explained by which finding from Bandura's study? Okay, from Bandura's studies, alin nga ba siya? Okay, nakikita daw, violent cartoon. Okay, violent cartoon. So, behavior shaped only by punishment. May punishment ba dyan? Wala naman kasi nag-watch lang naman yung bata. Wala namang punishment. Learning requires direct reinforcement ba? Wala naman kasi wala namang reinforcement mismo. Kasi direct, okay? Wala namang direct reinforcement. Hindi naman pinalo or what? Aggression is biologically inherited. Okay. So, hindi naman kasi wala namang mention na regarding sa naman na ba to or what. Wala naman dyan. Dito ay impact ng panonood, observation daw. So, what kind of model is that? That's a symbolic model. Okay? So, that's observation. Okay, observational learning. That's a social learning theory of Albert Bandura. Ganun lang po kadali. Okay, next. During peer reporting, several students perform well after seeing top reporters praised by the teacher, which concept explains why others were motivated to do well. Alin daw? Okay, during peer reporting, nag-perform daw kasi nakita nila na pinupuri ng teacher. Self-efficacy ba to? Self-efficacy is also a concept of Bandura. Pero ang self-efficacy ay yung paniniwala ng tao na kaya niyang gawin ang isang gawain. So, may paniniwala na siya sa sarili niya. Kumbaga, naniniwala ko na kaya kong gawin to. Okay? That's self-efficacy. Meron bang ganon? Pwede naman, pero ang ina-highlight dito is yung mismong pag-observe ng mga bata. Okay? Kaya hindi self-efficacy. Punishment ba yan? Wala naman. Insight learning ba yan? Wala. Hindi naman kasi direct experiences lang yung tinitingnan natin. Okay? So, that's vicarious reinforcement. Paulit-ulit ako nito. Ano nga vicarious reinforcement? Yung natututo tayo sa iba, sa panonood lang sa iba. Okay? So, since nakita natin na pinupuri yung ibang tao, na-inspire na tayo, tapos natuto na tayo. That's vicarious reinforcement. Kumbaga, hindi natin kailangan na sa atin mismo na tayo mismo yung maka-experience nun. Okay? Kahit sa iba, kaya na nating ma-adopt. Okay? May inspire tayo na gawin ang isang behavior. Hindi na natin kailangan directly. Okay? Kumbaga, indirect reward. Okay? So, yan. Kaya 'di ba na-explain na natin na parang kapag nakikita natin na yung iba nagiging successful sa isang bagay, tas nagiging masaya tayo doon. So, 'yun, concept din 'yon ng vicarious reinforcement. Okay. Next is a grade 5 learner carefully watches a YouTube video showing how to solve fraction problems. This is an example of which type of model? Okay. Imayin natin, nanonood daw yung grade 5 learner, YouTube. How to solve fraction problems. Nakikita ba live? Nakikita ba live? Doon sa mismong place and time na isang place sila? Wala naman, hindi yan live. Naririnig ba? Possible na marinig pero hindi nakikita live. Tapos, may nakikita ba siyang model dyan sa screen? Meron, hindi lang verbally. Okay, so hindi siya verbal instructional model. Okay, cognitive model, may sinabi ba akong cognitive model? Hindi, kasi panggulo lang yan. Okay, that's symbolic. Kasi hindi naman live at hindi lang nagbibigay instruction verbally. Nakikita siya through a medium. Okay, ano ang medium dito? That's the YouTube. Okay, YouTube. That's symbolic. Yun yung nag-a-act as symbol. Okay, ng mismo model. Okay, next.
A pupil observes the correct procedure for a laboratory activity and remembers all the steps but still hesitates to perform it due to fear of making mistakes. So ano daw ang kulang sa components ng observational learning? May 4 tayo. Ano na nga yung 4? ARRM, attention, retention, reproduction, at motivation. Okay, himayin natin. So nag-observe daw, correct procedure. Okay, so possible na may attention kasi nag-o-observe nga. May attention, check. Okay, may attention na check. Procedure and remembers all the steps. Okay, naalala naman lahat ng steps. So, nag-retain. So, may retention, naaalala. But still hesitates to perform it due to fear of making mistakes. Dito, wala namang sinabi na walang kakayahan yung bata. Okay, kasi nare-remember niya naman. Okay? Kasi naaalala niya naman, nagre-retain naman sa kanya. Wala namang sinabi na walang kakayahan. Okay? Kaya possible na hindi rin yan reproduction. Implied yon. Okay? Dito, another bakit kaya ang tamang sagot po dito ay motivation. Bakit? Kasi wala siyang sapat. Okay? Wala siyang sapat na rason. Kasi takot siya due to fear of making mistakes. Okay? It's either reward or nag-a-avoid ka ng punishment sa motivation, di ba? Okay? So, yung due to fear of making mistakes, that's motivation. Walang sapat na rason para gayahin niya yung motivation kasi nga takot siya. Okay? So, that's motivation pa rin. Okay? So, I hope na meron kayong natutuhan at mag-retain din sa inyo. May retention yung lahat. Kahit symbolic model lang ang nakikita nyo, hopefully mag-retain sa inyo. At meron kayong sapat na motivation para mag-aral pa rin. At of course, makapasa sa licensure examination for teachers. Okay? Ako po ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang pa ulit-ulit na magkakamali. Yun lang po. Salamat!